A blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome again to day 211 of 365 daily devotion with Bible Character Edition. And today is June 29, 2026. And yung character na or yung title ng ating devotion ngayon is Vertical and Horizontal Worship. So ito yung dalawang aspeto ng pagsamba. And yung character natin ay still si Prophet Amos, and he is a shepherd and a fig farmer. And God uses prophets not to tell people what will happen in the future, but to rebuke the lost nation para manumbalik sila sa Panginoon. And the book of Amos, main message is God judge sin but promises restoration to His covenant people. So, ang Panginoon hindi lang siya manghuhusga o huhusgahan yung mga tao para sa kanilang mga kasalanan, but bagkus ginagawa niya yon to restore them pabalik sa Kanya. And now, for our scripture for today, ito ay makikita natin sa Amos chapter 5. So it says sa verse 14, "Seek God, not evil, that you may live. Then the Lord God Almighty will be with you, just as you say He is. Hate evil, love good. Maintain justice in the courts. Perhaps the Lord God Almighty will have mercy on the remnant of Joseph." So, eto nga, maintain justice kasi dahil nung time na to, yung mga kings na to nung panahon ni Amos is yung Israel talagang laganap yung injustice. And now para sa ating katuruan, number 1, worship is both vertical and horizontal. So, vertical, ito yung relationship natin toward God, and horizontal, ito yung relationship natin with people around us. Kapag maganda ang relasyon mo sa Diyos, maganda rin yung relasyon mo sa kapwa mo. Because again, Jesus said, you cannot love your God while hating your neighbor. So, kung mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo rin yung kapwa mo. And ang pag-worship natin sa ating Diyos ay may dalawang way. Ito nga yung vertical, ito yung direct sa Lord, and yung epekto nito ay horizontal, which is na-experience sa mga tao sa paligid mo. As you care for people, you worship God as well. And pangalawa, God reject worship when we disregard justice. At ito yung nangyari sa Israel. They are very religious. They worship gods, different gods, but they disregard justice. Biruin mo, marami silang Diyos na sinasamba, pero yung hustisya pa rin ay wala. Example naman ito sa ating panahon, yung mga taong todo papuri sa ating Diyos pag nasa church. Pero paglabas pagdating naman sa mga bahay or kung sa public ay walang preno ang bibig sa pagsasalita ng masasama or panghuhusga sa kapwa. And that worship is called half-hearted. Your worship are worthless kapag hindi ka nagpapabago sa Panginoon. Kapag walang epekto sa paligid mo yung pagpupuri mo sa Panginoon at pagsunod mo sa Panginoon. Hindi kailangan ng Panginoon ng pagkagarbong handaan, mga sacrifices, yung mga kantang pagkalakas-lakas, kung naging tradisyon lang naman ito, ginagawa mo lang ito for tradition at wala itong intention talaga na papurihan ng Panginoon at isa or nasa puso mo yung paggawa nito. Lahat ng iyon hindi tatanggapin ng Panginoon. Sayang lang. Bakit? Point number 3, God cares about justice, good governance, and national transformation. Walang silbi yung mga pagkagarbong handaan mo kung sa harapan ng Diyos hindi ka naman matuwid, kung hindi ka naman tumutulong sa kapwa mo, kung wala namang justice, walang good governance. Kaya kung tunay ang ating pagsamba sa Diyos, dapat may epekto ito sa paligid natin. Sumamba ka na kakikitaan ng hustisya sa kapwa, hindi puro panlalamang. Magkaroon ka ng good governance and aim for national transformation, or kahit sa simpleng sa pamilya mo lang mag-umpisa ka, and yung transformation dapat is for good, hindi pasama. And para sa ating application, number 1, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Encourage your children to become police, officer, lawyer, or judges. So,
kahit hindi naman totally ganito, pero eto kasi yung maganda for aiming for national transformation. Pero kung lahat naman tayo ay may iba't ibang calling, pero kung eto yung calling sa kanila ng Diyos, suportahan mo. That serve not a human master. Be an officer, that be a lawyer, be a judge, na hindi nagsiserve sa human master, but to the Holy One. Ang standard ng buhay na sinusunod nila ay hindi to gain much wealth, to gain influence, or to gain position, but rather to have a position and authority that can be used to serve and glorify God. Or whatever calling God gave to them, again, support them at ating ituro yung mga prinsipyo ng Panginoon na dapat ito yung kakikitaan sa kanilang mga buhay. And pangalawa, be fair and just as you follow Jesus in every sphere of life. Since or sense of justice dapat yung nakikitaan sa atin. Meron dapat tayong sense of justice kasi ito yung may malaking impact sa kahit anong aspeto ng ating buhay, lalo na sa mga trabaho. Huwag sana tayong maging bulag pagdating sa karangyaan. And pangatlo, worship God both in public and in private. Dito matitest yung ating integrity. Private, ito yung mag-pray ka sa room mo, magsulat ka, o kumanta ka para sa Panginoon, mag-worship ka para sa Panginoon. Pero hindi doon dapat nagtatapos ang lahat. Dahil kahit sa paglabas mo, papupurihan mo pa rin ng Panginoon, iisipin mo pa rin ng Panginoon, even on public, even on small act of service, hindi mo iniiwan yung biblical principle at dala-dala mo to everywhere you go. And ayun lang po for our teaching and application and para naman sa ating reflection is what step will you take to demonstrate that your worship God both in private and in public. And ayun lang po for today's devotion. Before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray everybody. Heavenly Father, thank you for doing this devotion through us, Lord God. Thank you for making uh, topic, Lord God, for us to share, Lord God. And Lord, thank you for everything you blessed to us, Lord God. Panginoon, humingi rin kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasalang nagagawa, Panginoon. At Panginoon, huwag niyo sanang kaming pabayaan, Panginoon, kung kami magkamali. Ituwid niyo kami, Panginoon, at tulungan niyo kami maging kung sino kami sa inyong plano, Panginoon, sa inyong paglikha sa amin, Panginoon. Help us also, Lord, to point other people to Jesus Christ, and yung buhay namin nawa, Panginoon, ay mag-reflect kung paano i-demonstrate ni Jesus Christ ang kanyang buhay. Lord, help us to become Christ, Lord God, and Lord, ikaw nawa ang laging madakila sa aming mga buhay. Maitaas ka nawa namin sa aming mga gawain, Panginoon. At ayun lang po, bless us always, Lord God. In Jesus' name, I prayed. Amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at patututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayo lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.